Another Wednesday, another live episode and opportunity para po sa mga kababayan natin na nanonood today na magtanong ng inyong mga questions kay Attorney Jake, and we will try our best to answer your questions. Ayan. Hello na. Ayan si Miss Melody. Miss Melody, Melody 2438. Magandang hapon, Attorney Jake and Miss Jean. Magandang hapon din, Melody. Yan, buena mano. Medyo maaga yung bumati sa atin. Thank you for joining us. And of course, sige, just like before, in our previous episodes, magbibigay tayo ng updates with regards to immigration. Pero ngayon, walang new updates. No news is good news. Yes, no news is good news. So, wala pong express entry draws and no new policy announcements as of today. Siguro nakabakasyon din sila dahil kakatapos lang ng long weekend, Victoria Day. Ayan. Pero may mga nakikita tayong kumakalat na balita or story online with regards daw sa language test results needed for spousal open work permit applicants. Ayan. Pero as of today po, we're just going to clarify, there is no official announcement with regards to this requirement. Okay? May 20, 2026, wala pa tayong nakikitang official announcement from IRCC. However, the new policy is under consultation and we will update everyone as soon as it becomes a requirement. Tip na lang din, parang general tip, since nasa Canada tayo at syempre official language ng Canada nga ang English. Required man ito o hindi, you should always strive to improve yung English language natin kasi yun yung syempre means of communication natin dito. Plus in some cases nga required din talaga na improve mo yung competency mo sa English at saka minsan sa points din kung kailangan nyo ng extra points. If you're applying for permanent residency, so malaking bagay din. So kumbaga, let's improve it. Kumbaga, you'll not go wrong with it. Required man siya o hindi, pag nag-improve yung English mo, magagamit mo pa rin yun. Ayun. So, yeah, there's nothing wrong, no harm if you're going to review for this language test exams and para mas mataas yung score nyo, mas okay. Ayun. Sige, ayan na. Meron na tayong mga kasamang nanonood today. Good morning daw from Jason. Magandang hapon, Jason. Suki din natin si Jason watching from Richmond, BC. Maraming salamat, Jason, for watching. At syempre si Anjo. Of course, si Anjo, maraming salamat. Meron na bang case na na-revoke ang status or di na-approve dahil na-prove na hindi sincere ang pagiging common law or marriage? Magandang tanong yun. Tanong na pala yun kay Anjo. Ayun na pala yun. Sagutin na natin. Yes. Case na na-revoke ang status or di na-approve. Yung PR. Usually, di na-approve. Yung revocation, medyo bihira yon. Na-revoke lang naman pag mayroong fraud or mistake na-discover. Siyempre later na, kaya nga revoke kasi na-approve before. So, at first glance, medyo okay naman. And then later on, may na-discover na something pwedeng ma-revoke. Pero yun nga, medyo bihira naman mangyari yon. Pero yung hindi na-approve dahil hindi na-approve, yan medyo, yun yung common. Common reason para hindi nga ma-approve yung application kasi hindi na-convince si officer na hindi na-prove. Na genuine or hindi siya for immigration purpose only. Yun lang naman dalawa ang pinaka kailangang i-ascertain doon or evaluate. Dapat genuine yung relationship. At saka hindi siya primarily for immigration. At the back of our mind, syempre for immigration siya. Pero dapat hindi yun yung primary purpose. Ibig sabihin, you will enter into that marriage or common law relationship whether or not merong immigration benefit yon. So yun yung tinitingnan ng officer. So ironic kasi kung hindi siya for immigration, then siya i-approve. Pero kung immigration yung purpose mo, kaya ka nagpakasal or nag-common law dahil gusto mo magka-status or gusto mo maging PR, yun yung i-refuse nila. Ayun. So you need to convince the officer. So yun. Ang default is hindi siya convince. So kumbaga, it's up to you, the applicant, to convince the officer na genuine lahat, yung relationship, etc. So during the process, if they found out, that you're not sincere, tanong ni Anjo, or you're talagang fraudulent yung Tsaka kasi yung marriage of
for convenience nga, medyo common yon. May movie pa nga tungkol dyan, di ba? Yung kunyari, magpapakasal o magkasama. Si Katrina at saka si Alden. So, para lang nga sa PR. Mahirap din kasi nga, hulihin ba? Kumbaga, madali siyang pekein eh. So, napakahirap din na trabaho para sa officer to determine na genuine nga yung relationship, di ba? Hindi siya for immigration purpose only. So, having that in mind, yun dapat yung magsaset ng mindset mo kung mag-a-apply ka or under this program sa common law or spousal sponsorship. Yeah. Okay, maraming salamat, Anjo, for that very interesting question. Ayan. So, meron para tayong mga nakuhang questions from previous episode natin sa YouTube. We can address it right now habang nag-iintay po tayo ng inyong mga questions. Meron na ulit. Ayan, meron na pala. Okay, sige. tayo ni TC. Si TC Turingan 6363. Good morning, Attorney Miss Jean. Kung may open work permit na po ba, pwede na po bang mag-apply sa ibang position or ibang property ng company na nag-sponsor ng PR application? Yes, definitely yes. Kasi nga, open work permit, yun yung purpose nun. Pwede ka mag-work sa kahit anong position or kahit anong employer. So yun, yun lang. Same company kung different... kahit nga ibang employer pa. So not necessarily ibang property ng company or what. Kahit ibang position. Department. Kahit iba pang employer mismo. You can work kasi naka-open work permit ka. So very straightforward yung sagot natin. Okay, TC, maraming salamat for that question. And yes, kung wala pa pong magtatanong, babalikan natin yung mga previous questions that we received from YouTube. Ito, from Anonymous. Pwede po bang mag-work ang tourist visa kung may magbibigay ng LMIA? Ayan, parati natin yung nare-receive. Yes, pero sa ngayon, dapat nag-exit muna tayo. Yun yung policy. Pwede kang mag-convert from tourist to work permit. Pero while that work permit is being processed, dapat nasa labas ka ng Canada. So, yun lang naman yun. Ayun. Okay, Anonymous, nasagot namin yung question mo. Ayan, may na-receive tayo ulit from Girly Mood Journal. Wow, I like your name, Girly Mood. Okay, hello po. I have a friend waiting for his LMIA approval and currently out of status. Okay. 60 days left po to restore. Is there a way po para hindi na umuwi while waiting? Ano pong ipinaka-okay na gagawin? Waiting for LMIA approval. I have to double check yung latest ngayon, pero dati kasi nga kahit hindi pa approve yung LMIA, di ba pwede ka mag-extend basta kung may status ka, basta na-submit at saka patapos na nga yung existing status mo. But in this case kasi nawala na siya ng status. Nawala na siya ng status. So I'm not sure kung enough yun to restore. We have to check yung latest policy tungkol dyan. Medyo hindi ako updated doon sa part na yun. If ever na lang, kung ang tanong lang kasi kung para hindi umuwi while waiting. Visitor ang i-restore Visitor natin. record. Pero magkakaroon din siya ng additional complication kasi pag naging visitor na nga at later on magko-convert ulit into worker, baka kailangan mong mag-exit ulit. So but we have to check kung ano yung, kasi minsan yung policy na mabilis magbago. So we have to check kung ano yung policy nung time na nag-apply kayo. Kung kailangan mo pa mag-exit doon sa ganong circumstance. Kasi dati ka naman nag-work and then nag-convert ka lang into tourist. Kailangan mo pa bang umalis ulit? Medyo gray pa yan. Hindi pa, at least para sa akin, hindi pa clear yung guidelines ng IRCC. But we have to double check kung ano yung latest policy. Pero yun, kung ang tanong lang para hindi umuwi while waiting, visitor record or restoration. I'm thinking lang. Just to add to what you've mentioned, Attorney Jake, pwede niya sigurong i-restore yung work permit niya kung meron na ngang LMIA. Ayun yan, depende nga sa existing policy kung ina-allow ba yon. So, we have to check kung ano yung latest policy sa ngayon kasi nga, it can always change. Yeah. Okay, Girly Mood, maraming salamat for that question. Moving on to John Paulo Villanueva, 7637. Ayan, suki din natin to si John Paulo. Hi, Attorney Jake, ask ko lang po, pwede na po bang maging business partnership ng owner kahit temporary foreign worker ka pa lang? Yeah, kahit temporary foreign worker or sometimes even kahit tourist ka, pwede ka maging partner sa isang business. Hindi naman required na like PR ka, citizen ka,
Depende rin sa kung anong klaseng business ba yon, like corporation ba yon or yung partnership. In many cases, yun na lang, hindi hadlang para maging part owner ng isang business. Kung ikaw ay kahit nga visitor lang in some cases pwede ka maging owner lang naman, di ba? So in most cases yan, pwede yon. So especially TFW, pwede din yun. Ayun, John Paulo, maraming salamat for that question. Thank you din daw. Ayan, Salamat din, John Paulo. Nagpapasalamat din si TC Turingan. Salamat, attorney and Miss Jean. Okay, maraming salamat, Okay, TC. so maaga pa po. Marami pang pwedeng follow-up questions sa kayong mga bagong ngayon questions. pa lang nag-tune in. Yan. Pwede kayo mag-send pa ng questions. Yes. Okay, we got a new one from Josefina Passion, 3681. Hello po, magwa 1 year na this June ang application ko for tourist visa extension, visitor record. At wala pa pong sagot si IRCC. Parang nasa offline question din yan. Siya rin ba yun? Kasi may ganyan tayo tanong. Wala po bang problema yon kung sakali? Wala naman. Ito na lang pala kasi extension. Visitor record, yeah. Magwa 1 So year na. mag 1 year na. Usually nga kasi pag nag-apply ka na extension, di ba 6 months lang yun. And dati kasi mabilis lang din yung yung processing within 6 months na may decision na. In this case, which is hindi na siya kakaiba. Nangyayari din talaga na umabot ng 1 taon yung processing niyan. So para bang paso na siya, no? So check nyo mabuti yung application nyo kasi usually nalalagay nyo doon hanggang kailan ba kayo dito kasi you want an extension, di ba? Usually 6 months lang yung duration nun eh. So dapat yung i-update yon kasi nga lagpas ng 1 year, kumbaga kung ano yung hiningi mo doon, malamang lumagpas ka na doon. So baka pag tiningnan ni officer yon, sabihin ng officer na yung hinihingi mo lagpas na yun. Kumbaga na-meet mo na yan, nandito ka pa, di ba? Parang gano'n. Kung ano man yung kailangan mong gawin dito sa Canada, malamang nagawa mo na. So, I am gonna refuse your application na kasi mukhang nagawa mo naman na nga. Kung anong kailangan mong gawin. So, nangyayari yun. In fact, meron kaming isang situation na ganyan ang nangyayari. So, you have to update IRCC na lang para sabihin sa kanila na you actually want to extend another 6 months or whatever, kung ano yung plano mo, kung ba't mo gusto magstay pa dito sa Canada. I see. Para alam nila na gusto mo pa talaga mag-extend pa beyond a year or so. Okay. Para lang alam nila. Kasi kung hindi nila alam, yun nga. Marerefuse. There's na saying na kung ano man yung hiningi mo nung nag-apply ka, na-meet mo na yun eh. Yeah. Kaya ano na siya, parang ground for refusal na nga din. Ayun. So isang tip yan na pwede nyong magamit. Yeah. So kung naghihintay kayo mga 1 year na, i-update si IRCC that you're still here. Na you still want to stay. Yeah. Ano yung reason why you want to stay? So parang ganun din, parang nag-apply ka ulit ng extension, parang ganun. Within that same application. You have to prove also yung yung funds mo, saan ka kukuha ng funds kasi hindi ka pwede mag-work, di ba? Paano mo susustentuhan yung sarili mo, tsaka nga ano ba talaga yung ginagawa mo pa dito sa Canada? Syempre dapat kung ano man yun legal dapat. And then yun, mag-decide si officer kung worth it pa nga ba na i-extend ka or hindi na. Ayun, ganun pala yun. Okay, maraming salamat Miss Josefina for that question. Sana naliwanagan din yung mga nanonood sa atin. You need to update IRCC kung 1 year na wala pang resulta ang inyong visitor record. Okay? Okay, we move on to LHN 550. Does your spouse have green card? If your spouse has a green card, does it help in the processing time of the spousal sponsorship? Not really kasi yung green card US yun, di ba? So hindi naman related yun sa Canada. Tsaka spousal sponsorship naman, iba rin yung criteria kasi noon, iba yung requirements na tinitingnan ng officer. So sa madaling salita po, hindi siya nakakatulong. It doesn't help in any way para mapabilis yung processing or even para lumaki yung chance na ma-approve. I don't think na magmamatter po yun. Kahit may green card siya. Ayun. Okay, Miss Inch, thank you for that question. Another question from Girly Mood Journal.
Nag-try, follow-up information. Nag-try po siya mag-apply for restoration visitor but refuse. Kasi ang reason is LMIA waiting. Oh no. The best thing lang po ba ang gawin is wait for LMIA approval since may 60 days pa. Pag approve na po bang LMIA, need pa rin umuwi or apply po ng ETA? Thank you po. Okay, so magandang tanong yan. Na-refuse na pala yung visitor restoration. Yeah. Kasi nilagay na reason is LMIA. So, ano lang, minsan kasi nga depende rin talaga yan sa officer. Yan yung yan yung part na wala tayong control, wala tayong magagawa doon. Mahirap i-predict nga kung anong klaseng officer ba yung mag-i-evaluate niyan. In this case kasi parang ang tingin ko niyan si officer, medyo nagduda na baka nagtatrabaho ka na habang naghihintay. So, ganon. Which is of course hindi pwedeng gawin. Pero yung paghihintay sa LMIA, hindi naman siya in itself yung talagang mare-refuse ka na dahil naghihintay ka sa LMIA. Pero depende nga rin sa officer kung ang duda ng officer is nagwo-work na siya while waiting, which is in some cases nangyayari yun, di ba? Kasi nga kasi gusto na rin siya ng employer niya na mag-start para makapag-work na habang naghihintay. So kung may ganong concern si officer, yun nga, hindi niya i-approve. And kung ganun nga rin po nangyari, na-refuse na, wala na rin talaga ibang choice kung hintay na lang yung LMIA niya. Kasi yun na lang yung basis nung pag-restore niya ng work permit niya. Yung LMIA na lang talaga yung pwede niyang pagbasihan. So yun po, yun yung sagot natin doon. Other question, pag na-approve yung LMIA, need pa rin umuwi. Or mag-apply. Hindi na. Yeah. Kasi restoration naman yun eh. So dati naman siyang worker, na-restore lang yung status. So hindi niya na kailangan umuwi. Basta mag-approve siya, mag-apply siya within the 60 days. Within that restoration period. So, or mag-apply po ng ETA kung nasa labas siya. So kung hindi naman nga siya uuwi, hindi niya na kailangan ng ETA. Yeah. Okay, Girly Mood, thank you for that follow-up information and question. Ayan, Lily the Great. We move on to Lily the Great YLT. Okay na po ba yung 10K as show money for spousal sponsorship? Sa spousal sponsorship, wala naman show money talaga doon. Kailangan lang i-demonstrate na kaya niyang buhayin, sustentuhan on a daily basis, syempre, yung spouse na ini-sponsor kasi magdadala siya ng tao dito sa Canada, so para bang gusto ng Canada, pag dinala mo yan dito, hindi Canada ang gagastos para doon, di ba? O sino pang gagastos doon? Yung nag-sponsor, di ba? Kaya nga may undertaking din yan. At saka, kailangan din i-demonstrate nga na kaya niyang basically buhayin. Bigyan ng pabahay, gamit, pagkain, yung basic lang para mabuhay. So wala namang set amount yun. Yeah. Medyo mababa lang yung threshold nun. Usually nga, kung may trabaho naman yung sponsor, that would be enough. Ang pinaka-minimum nga dyan, yung hindi siya kumukuha ng social assistance sa government. Diba? Yun lang naman yung pinaka parang magdi-disqualify sa kanya para sa sponsorship na yun. Pero kung hindi naman siya umaasa sa gobyerno para sa sarili niyang pangangailangan, usually pwede siya mag-sponsor. At saka yun nga, kung may work siya, that should be enough. Hindi malaki yung threshold, yun na lang po. Ayun. Okay, Lily the Great, thank you for that question. Ayan, nagpapasalamat din si Miss Josefina. Maraming salamat din po for the question. Ayan, sige po, we still have a lot of time. Mag-send na po kayo ng messages nyo, ng questions nyo. Or you can say hi to us at we'd be glad to read your messages. Okay, sige, balikan natin yung isa pang question na na-receive natin from YouTube last time. Ayan, si Angelita H. PGWP holder po ako and will expire po ng June 13. I'm here in Killarney Hotel as a sous chef since last May 2025. Employer cannot provide LMIA. Instead, they helped me to apply for an OINP Foreign Worker Stream last Feb 2026 pero wala pa pong AOR. Meron din po akong express entry under CEC.
not yet, hindi pa Profile, nabubunot. Oo. Okay. Ano po ang option ko to extend my work visa? Can I apply for extension of work permit? Ay, yeah, pero yun nga po, ang laging dyan, basis is yung LMIA. Yun lang po, Ayun. lagi. So kung gusto niyo mag-extend ng work, hanap po kayo ng employer na may LMIA. Ganun lang po talaga. Alam ko mahirap gawin yun, pero wala namang ibang choice eh. Yun yung Yeah. pinaka-option natin. You have to find an employer with LMIA. Yeah. Kasi wala kayong AOR so Yeah, hindi tsaka yung application nyo sa OINP, Express Entry, it doesn't really give you temporary status, kumbaga, or Yeah. worker status, unless may endorsement. So, ibang usapan pa yun. May mga certain programs kasi na once na nominate or na-invite, meron siyang endorsement from the province na para bigyan siya ng like open work permit, pero hindi lahat. Oo. You have to check then yung programs na in-applyan nyo kung meron bang ganun na endorsement para kayo ay makapag-work. Pero kung wala nga yung mga yon, default po lagi, LMIA po talaga. LMIA lagi yung magiging basis natin para tayo ay makapag-continue ng work. Ayun. So yun po. Start na tayo maghanap kasi nga mahirap. Yun. Okay, maraming salamat Angelita for that question. Ayan, marami na tayong mga nakuhang questions. Sige, let's move on to Mix 7830. Ay, halo-halo. Halo. Hello po, attorney. I'm under close work permit. Willing naman po mag-apply ng new LMIA Okay, ang yan. employer ko. Ayan. Ask ko lang po if let's say hindi ma-approve ang LMIA, may ibang way pa po ba or program to get an open work permit? Open work permit. Usually ang open work permit, ito yung mga example, vulnerable open work permit pag may abuse dun sa current job, di ba? Spousal open work permit, kung yung asawa nyo is eligible. Tapos, pwede kayo mag-apply ng open work permit. Tapos yung PGWP na nag-aral muna kayo and then qualified siya for PGWP, di ba? Yun yung mga open work permits na alam natin. Kung hindi kayo nagpa-qualify dun sa mga open work permits na yon, then dun po tayo lagi sa closed work permit lang po talaga yung pwede nating asahan. And then yun nga, kung yung current employer nyo ayaw mag-apply or nag-apply man siya pero hindi na-approve, find another employer. Ganun lang po talaga. You have to exhaust yung yung options nyo with regards to that. Pero kailangan nyo lang maghanap ng ibang opportunities. Ayun, Mix, maraming salamat for that question. Ayan, yung next question natin from Danilyn, ito yung magiging hanging question natin and we will just go on a short break. So, basahin natin yung question from Danilyn Carvajal, 14404. Hi, Attorney Jake. Tanong ko lang po, is it true na wala nang makaka-apply ng PR under Ontario po? Ayan, sige. Sasagutin niya ni Attorney Jake sa pagbabalik namin in a few minutes. Alright. Filipino TV was built for one reason, to put Filipinos in Canada in the spotlight. Every Filipino in Canada has a story. We made it visible. Filipino TV remains the leading creator of original Filipino programming for TV and digital outside the Philippines. Created by Filipino-Canadian creatives for the community they belong to. We opened our doors to those who were curious enough to try. People with day jobs who dared to create after hours. Cooking shows, talk shows, music, public service, sports, wellness. Different formats, one shared courage.
Since 2016, we stayed true to one thing: spotlighting Filipinos in Canada, their hustle, their struggles, their wins. As the world went digital, we moved with our community. We didn't just post, we partnered. We shot, edited, mentored, and built alongside Filipino creators. Filipino TV remains a sandbox for Filipino-Canadian creatives. From cable to socials, we create because your story matters. Yeah. Ayan. Okay, sige, let's go back to our hanging question from Daneline. Yon, ang tanong niya, is it true na wala nang makaka-apply ng PR under Ontario? Ayan. Hindi naman. So yan, habang naka-break tayo, check natin kung ano latest dyan. Ang pwede makapagpatigil dyan ay yung na-meet na yung quota nga. Kasi may mga allocation yan eh. Bawat province, like Ontario, may allocation siya kung ilan yung pwede niyang i-nominate. So pag na-reach na yung allocation na yun or yung quota, syempre stop na muna. For now, mukhang hindi pa naman. Maaga pa naman eh. May pa lang ngayon. Parang hindi pa naman yata nami-meet yung last year meron. So I don't know kung ano yung latest. Meron lang kasing changes sa OINP na it will take effectivity May 30, 2026. So may expected changes lang for OINP. So changes. Oo. It's scheduled to revoke all the current immigration streams and launch a new redesigned system of targeted so pathways. may bagong pathway, may bagong streams, pero it doesn't mean nga na walang makaka-apply na. Meron pa din. Magbabago lang yung mga criteria, yung mga requirements, kung ano yung mga hinahanap ng Ontario, kung mag-overhaul nila yon, which is common, which is normal, di ba? Kasi si government lagi naman yung chine-check kung ano yung needs nila. And they make sure na yung programs nila na mi-meet yung requirements nila. So yun lang, in-overhaul lang yung OANP ngayon, and there might be some changes, but it doesn't mean na wala na makaka-apply ng PR. Meron pa rin yun. Ayun. Hintayin na lang po natin yung changes siguro. After May. So May, itong katapusan ng May. By June 1. May May lalabas 31. yung updates. And so, babalita natin yun sa kanila. Yun nga lang, i-announce na rin natin siguro sa kanila. Medyo mawala tayo ako pala. for the first 3 weeks ng June. Medyo pahinga muna tayo. Offline muna po kami, but we'll be back by end of June. Yes. Ayun. Okay, Daneline, maraming salamat sa iyong question. And yes, we'll just give an update sa website po namin kung meron tayong mga bagong updates about the new OINP pathways. Okay? Ayan. Another follow-up question from Girly Mood Journal. Thank you daw po. Clarify ko lang po kung okay lang pong hindi na umuwi kapag LMIA approved na, even if di pa po lumalabas ang work permit. Gaano po katagal yung processing ng work permit kapag LMIA approved na po? Yung LMIA po kasi, hindi yan para sa worker talaga eh. Document yan para dun sa employer. Ang para dun sa employee is yung work permit. So kung wala pa kayong work permit, wala pa kayong authorization unless na meron kayong existing application and then naka-maintain status kayo. So yun, may status kayo nun. If you meet the criteria for that maintained status, meaning before nag-expire yun dati yung work permit, nakapag-apply na kayo ng extension. And that's what you call maintained status. Pero kung hindi, even if may approved LMIA na kayo, it doesn't do anything dun sa dun sa status nyo. Kasi nga, yung LMIA is not really for the employee. It's for the employer. Ang purpose lang nun, para sila, si employer, makapag-hire ng foreign worker. Not necessarily you. It can be any foreign worker, kumbaga. So, yun yung purpose ng LMIA. Hindi pa yun para sa inyo unless na-applyan na yun ng work permit. Ayun. Okay. Yung question naman about gaano katagal ang processing ng work permit. So yung sa processing usually ng work, several months. A few weeks to several months. So, hindi na natin... Nang average of 3 to 4 months. Yeah, mga right ganun. now. Right now.
based on our experience. Okay, Girly Mood, maraming salamat for that. Meron pa siyang follow-up question Another follow-up. sorry. Kapag po ba na-miss ng isang applicant ang ITA at nag-expire, pwedeng hindi na ma-invite ulit? Hindi naman. Nangyari po kasi sa amin yun and not sure kung paano i-clarify sa officer na na-miss namin yung ITA in 2024. Wala pong masama actually kung na-miss nyo. Parang ibig lang sabihin nun na either hindi kayo interesado or hindi nyo na-meet yung requirements. Wala namang negative implication yon. Hindi naman Yeah. ibig sabihin na, na-miss nyo yung ITA, inimbitahan kayo dati, hindi nyo tinanggap. Ngayon, hindi na namin kayo imbitahan ulit. Hindi ganon. Hindi ganon yung implication niyan. Kung qualified ulit kayo dun sa mga susunod na invitations, i-invite pa rin naman kayo. So, yun lang po. Wala siyang a negative effect kung hindi kayo or kung na-miss nyo yung ITA or hindi nyo in-applyan yung ITA. Wala pong negative effect moving forward. So, that's fine po. Kaya lang kayo siguro hindi na-invite ulit. Baka hindi nyo na na-meet yung mga criteria. Yeah. Tumaas na yung CRS Tumaas na scores. yung requirement. Yeah. Okay. Maraming salamat, Girly Mood, for the questions. Ayan, si May DS. Okay din natin. Yeah, we move on to the next question. May DS N4W. Good afternoon, Attorney Jake. My current employer po are not able to provide me enough hours para po ma-maintain ko yung 30 hours minimum requirements for full-time job due to overstaffing. I see. Nakukuha po ako RCIP recommendation for my permanent residency sa current job ko. Magkakaproblema po ba ako sa application kasi di ko ma-meet yung required hours? Sa tingin ko hindi naman kasi ang requirements lang naman talaga ng RCIP yung job offer ng registered employer and then yung recommendation ng community. So in your case you're saying na may recommendation na kayo. Usually tuloy-tuloy naman yon even if kasi hindi naman talaga nga required doon at na mayroon kayong existing work or full-time buying work nyo unless specifically si RCIP or yung community na yon na in-apply mo, yun yung nire-require nila kasi each community can have their own requirements or guidelines para dun sa recommendation nila. Pero yung default nga is hindi naman talaga yon required. Kumbaga, it's up to that particular community kung i-add ba nila yung requirement na yon. And para sa akin nga, walang sense yun. Hindi dapat i-add yun. Kasi ang gusto lang naman malaman ni RCIP, pag ikaw ba naging PR na, mag-work ka ba dun sa kanila, dun sa lugar na yun, sa community na yun? So if the answer is yes, then yun, kampante pa rin si RCIP. It doesn't matter really kung right now nasaan ka ba or may work ka ba ngayon. It doesn't really matter kasi future ang tinitingnan nila eh. Pag nabigyan ka na ng PR, dun sila nakatingin, not exactly kung anong situation mo ngayon. So kung hindi mo na-meet yung 30 hours, para sa akin, wala namang bearing yun. For as long as, yun nga, pag naging PR ka, dun ka ba mag- And pag naging PR ka, wala nang wala na ring limit sa'yo. Tsaka you can work for any employer. So, ayun, yun yung sagot natin dyan. Para sa akin, walang negative effect din kung hindi mo na-meet yung 30 hours. Unless, nga, yung particular community na yun kung saan ka nag-apply is meron silang requirement for it. So, you have to check. You have to double check dun sa community. Pero, yun nga, para sa akin, hindi dapat i-add yun. Ayun. Okay, May DS, maraming salamat for that question. And pwede pa po kayong magtanong sa amin. We still have 19 minutes. Yeah. So, please feel free to send in your questions. Sige, babalikan natin yung mga questions na nakuha natin offline habang nag-iintay tayo ng questions live. Ayan, ito interesting question from CH. Hello po, sir. Gusto ko po sanang sponsoran ng aking partner. May anak po kami, kaso ang problema is hindi ko siya na-declare. Kasi hindi ko po alam na buntis siya nung pumunta ako dito sa Canada. Divorced na po ako dito sa Canada. Ano po bang pwedeng gawin para makuha ko sila? Salamat po. Yung hindi kasi pag-declare ng dependent, medyo malaking problem talaga yun. Kasi nasa rules na pag hindi mo na-declare yung family member mo, hindi mo na siya family member for like immigration purposes. Hindi mo na siya pwedeng ang sponsoran kasi sabi mo, wala naman siya. Kung hindi mo nga siya dineclare, hindi mo siya family member,
Tapos ngayon, sasabihin mo, oy, may family member pala ako, pwede ko bang sponsor? So, para bang inconsistent ngayon. Kaya, under the rules, hindi mo siya nga pwedeng i-sponsoran. Yung bata. Yung bata, unless na na-meet mo yung exception. May exception din kasi. In some cases na kahit hindi mo na-declare, pwede mo pang i-sponsoran. So, may existing policy tungkol dyan. Hindi lang natin alam kung nami-meet mo ba yung requirements ng policy na yon. So, you have to check syempre kung ano yung situation mo. Yun. Ang gusto niya kasi actually yung sponsoran is yung partner niya. Yung part. Sino yung hindi na-declare? Yung anak nila. Yung anak nila. Pwede pa rin, di ba? Yung... Through his partner. Dependent ang partner Teka niya. lang, medyo... kailangan din natin malaman yung buong story kasi bakit hindi mo na-declare yung bata? And then, so ibig din sabihin, hindi mo na din na-declare yung mother nun or yung parent Kasi nun, may di ba? asawa siya. Ayun nga, so medyo kailangan natin malaman yung buong kwento kasi parang dalawa yung hindi mo dineclare, yung ini-sponsor mo ngayon, tsaka yung anak niya, di ba? So, dalawa yung hindi mo dineclare. And depende sa story, doon lang tayo makakapagbigay ng maayos na sagot dyan. Kung alam natin yung buong kwento nga nun. Yung timelines ba? Kailan ba talaga naging kayo? Dapat mo ba siyang i-declare nung time na yon or hindi? Pero somehow, kung pwede mong i-sponsoran at least yung parent nun, Yung sakop partner. na yung anak niya. So, in that case, pwede. Kasi hindi mo naman talaga ini-sponsor directly yung anak na hindi mo dineclare. Ang ini-sponsor mo yung parent niya. And it so happens na pag ini-sponsor mo yung parent, yung dependent ng parent na yon kasama doon sa application. So, medyo complicated yun, medyo technical siya, pero merong There might be a way. possibility. May possibility na may isama mo pa rin yung anak na hindi mo dineclare. Not directly, pero indirectly kasi dependent siya noong ini-sponsor. So, medyo po yun, complicated. Medyo technical pero, siya. But, may possibility. Yun na lang po yung sagot natin. so, yan, CH. So, if you're watching right now, may possibility. And if you want more details, you can always reach out to us. So, you can book an appointment para mag-discuss ng maayos yung iyong situation, okay? Maraming salamat for that question, CH. Ayan, mga online questions natin live. Okay, we move on to KJWH11. Just wondering po, what is the best option for my current status? Just got my work extension denied po for my maintained status last week, pero my common law partner is still has 2 years in her PGWP. Ano pong best set of actions po as of the moment? Yung pala, may follow-up So yan, question. ang nakikita ko dito, visitor ka muna. Yun muna applyan mo. Kasi ang in-applyan mo, work extension, di ba? Na-deny. Ano ba yung cost nung refusal na yon? At saka ano ba yung work extension na yon? Closed work permit, open work permit, under ba yan ng spousal? We have to clarify that. Kung spousal siya, nagbago na rin kasi nga yung rules dyan, di ba? Dati kasi basta may work yung asawa mo, pwede na. Ganun lang kasimple. Ngayon, may mga certain jobs na magpapa-eligible doon sa spousal open work permit. May mga tier na tayong titingnan. So, kung yun ang reason, so tama lang na i-refuse kasi nga hindi na-meet yung requirement, di ba? And ang pwede mo nalang applyan is yung visitor record na lang. Para at least makapag-stay ka dito sa Canada, pero yun, hindi ka nga lang makapag-work. Pero yun yung best option mo ngayon. Kung hindi ka nga qualify doon sa spousal open work permit at wala ka ring LMIA na pwedeng applyan, so mag-fall back ka doon sa visitor muna. Ayan, sinagot niya na pala. Open work permit. Open work permit. So kung spousal yun, at saka nga hindi eligible, no choice tayo kung hindi visitor record muna po yung apply natin. Okay, KJW, maraming salamat for that question. Ayan, we move on again to Danilyn Carvajal. Hi, Attorney Jake, salamat po sa pagsagot.
Ask ko lang po, included po ba sa RCIP ang mga Atlantic Rural Provinces? Pag-apply po ng PR. Yeah, so yung RCIP, Canada-wide naman po yan. Hindi ko lang kabisado yung kung ano-ano mga community. But you can easily check that out sa internet. And for sure, may mga Atlantic provinces na may mga RCIP din. And yun po, so kumbaga, ano siya, it's all over Canada yung RCIP program na yan. Ayun. Okay. Maraming salamat for that question, Danilyn Carvajal. Nagpapasalamat si KJWH. Maraming salamat, din po sa tanong. Yan. Okay. Meron pa tayong 12 minutes. Yes, may 12 minutes pa po. Pwede pang humabol yung mga ngayon pa lang nanonood. If you have current immigration questions or family law questions, ayan, now is the time to ask Attorney Jake. Ayun, pwede pong bumati lang. Sabihin niyo sa amin kung nasaan kayo nanonood para at least alam namin kung taga saan yung mga nanonood dito. Ayan, sige. Mag-move tayo sa mga offline questions na receive natin while waiting for the live questions. We have another question from Marie F. Ayan, hello Marie. Hello po, ask ko lang kung pwede po bang masponsoran ng asawa ko ang illegitimate child niya. Yeah. So yung child dito kasi sa Canada, wala namang legitimate child mo yun. So kung child mo yun, pwede mo siyang sponsoran. Basta na-declare. Basta na-declare. O kumbaga, syempre may mga qualifications nga din yan. Pero definitely, kumbaga, hindi mag-matter kung legitimate or illegitimate. Ayun. Okay, Marie F., maraming salamat for that question. Nasaan ang inyong mga live questions? Sige, offline muna tayo kung wala pang magtatanong ng live. Okay, we move on to Ann V. Good evening po. Good afternoon po, Attorney Jake. May chance po bang makakuha ng tourist visa ang kuya ko and family niya if na-deny na siya nung unang application niya? Oo naman, wala namang limit yan kahit 10 beses na na-deny or what. You can always reapply for as long as na kung ano man yung concern noon, kung ba't ka na-review, somehow na-overcome mo na yun. Ayun lang, so kung na-resolve mo yun, you can always apply again. Wala naman talaga ding limit at saka yung previous refusal. Hindi naman yon, wala siyang negative effect dun sa susunod mong application. Pero you have to overcome, syempre, nakalagay naman nga doon kung ano yung reason kung ba't ka na-refuse. So, kahit pa paano, dapat ma-resolve mo siya. So, kung ang sinabi doon, which is usually mga generic na nakalagay na wala kang masyadong ties dun sa Philippines ba? Parang hindi ka na uwi yata sa Philippines. So, parang gusto mo na dito sa Canada forever, parang gano'n. So, you have to establish yung ties mo sa Philippines. You have to demonstrate sa Canada na meron ka pa naman talagang uwian sa Philippines. Hindi ka naman nga mag-overstay dito sa Canada. Marami ka pang bagay na kailangan gawin doon sa Pilipinas. So, somehow, kailangan mo i-establish. Pero anyway, to answer that question, pwede mag-reapply kahit may previous refusal. Ayun. Okay, maraming salamat, Anne, for that question. Ayan, we move on to the online question na receive natin from Alan Cruz V7V. Ayan, ask ko lang po kung pwede po bang mag-enroll ako as a bus driver training dito sa Alberta. Visitor with valid work permit po ako? Mami, ganun? TIA. Thank you in advance sa sagot, Attorney. Visitor pero may valid work permit. Interesting. Pero anyway, kung training lang naman na usually nga less than 6 months, pwede yun without study permit. Pero somehow, ang parang best practice dito is apply ka na lang din ng study permit. Kumbaga, para wala kang alinlangan. Ito galing din kay IRCC mismo. Minsan conflicting din yung sinasabi nila. Kasi on one hand nga, you don't need a study permit kung yung training mo is less than 6 months lang. Pero at the same time, ini-encourage nila na mag-apply na rin kayo para at least nga walang duda na you're allowed to study for that particular program. Pero yun po, unfortunately, wala tayong magagawa dun sa medyo confusing nga na nirelease ng IRCC na guidelines tungkol dyan. If you want to err on the side of caution, mag-apply kayo. Pero para sa akin, kahit hindi kayo mag-apply ng study permit, okay pa din. Kumbaga, it's not worrisome, it's not a big deal kasi nga, usually,
kung less than 6 months yung aaralin nyo, hindi nyo naman talaga kailangan ng study permit. Ayun. Okay, Alan Cruz, maraming salamat for that question. Ayan, si Mix Mix, nagpapasalamat. Salamat daw, Salamat Attorney and din Miss po, Mix Jean. Mix. God bless. Maraming salamat din, Mix. And ayan, si Ayan, Randy salamat Gorospe. kay Randy Hi, Attorney at Jake and Isa. Miss Jean. Watching from Yeah, so Manitoba. may BC tayo, may Alberta, may Manitoba. Yes, So, maraming halos, salamat, Randy, halos all for over watching. Canada na. No? Yes, okay. Ayan, follow-up question from May DS. Mhm. Thank you, Attorney Jake. Dental hygiene graduate po ako. And meron na po akong meron pong clinic na nag-hire sa Okay. akin as a full-time dental hygienist. Okay. Same community po. Okay. Advice ng current employer ko, tanggapin kasi di niya ako mabibigyan ng enough hours. Sa current employer ko, I'm working front desk agent. Okay, so current employer, front desk siya, Mm-mm. and may nag-hire na full-time sa dental hygienist, which is an upgrade, di ba? Kasi yun naman din ang tinapos nyo. So I think that's good nga. Ang tanong na lang, kasi ito yung sa RCIP, di ba? Yeah. Yung mag-hire ba sa inyo, registered ba siya doon sa program na yun, yung sa RCIP program? Kasi may registration din yan. So make sure lang na yung mag-hire nga sa inyo na clinic is registered siya. And then, si community, which is ito, hindi na kasi kami makakatulong sa mga ganyan. So you have to do your own research din kung yung community mismo, ira-recommend ka ba niya na kahit ang work mo is doon yung sa bago na nga as a dental hygienist. Which para sa akin at least, yun nga kasi sa upgrade yun mas mahirap usually maghanap ng dental hygienist kasi compared doon sa front desk agent kasi mas specialized yung training nun, di ba? So mas malaki pa nga siguro ang chance mo doon na i-recommend ka nung community kaysa doon sa current job mo as a front desk agent. But you always have to at least ask around doon kung makakakuha ka ng ganyang information doon sa community mismo. Get that information kasi yun yung magmamatter dyan eh. Ano ba ang mas i-recommend nung community? You as a dental hygienist doon sa bago mong employer or dito ngayon as a front desk agent doon sa current employer mo? Kayo lang din po ang makakasagot niyan eh. Ayan, May. Maraming salamat for that question. And if you have a follow-up question, just send your questions to us before mag-end ang show. Okay, we move on to the next question from Sheila Marie Rosete, 1288. Hello, Attorney and Miss Jean. Ask ko lang po if eligible po ba for TRP ang daughter ko kasi naka-visitor record siya ngayon dahil 21 na po siya at hindi pa naman siya mag-aaral ng college. TRP means temporary residence permit. Usually, hindi po yan applicable dyan. I don't know nga kung bakit may mga nag-a-advise ng TRP kasi in special cases lang siya applicable talaga. So, in this case na visitor record, 21 years old, hindi pa siya mag-aaral, visitor pa rin. Yun pa rin. Yung visitor record pa rin ang kailangan niya applyan. Hindi TRP. I think kung TRP yung applyan dyan, mas malaki yung chance ng refusal nun. Ang appropriate dito, visitor record pa rin. Yun pa rin talaga ang dapat applyan habang naghihintay siya na kung nga mag-aaral na ba siya dun sa susunod na pasukan or ano ba ang plano niya. So, in the meantime na hindi pa siya decided, more on visitor lang muna. Ayun. Okay, Sheila Marie, maraming salamat for that question. We move on. We also got another question from user F55G F2KV90. Mag-expire na po yung work permit ng son ko sa June. Ano po ang dapat gawin kung may magbibigay ng bagong LMIA? Okay lang po bang mag-visitor visa? Yeah. So parang yung tanong din kanina, ano? So kung magbibigay ng bagong LMIA, kahit pa paano dapat simulan na nila yung kasi matagal nga yung process niyan. And then, at least kung nasimulan man, kumbaga na-submit, kasi unang-una, before you submit an application for LMIA, may ano pa, mandatory na posting, di ba? Job posting. Advertisement. At least 4 weeks yun eh. And ano na ngayon, May na. So next month, June na. So I don't know kung masasubmit ba nila yung LMIA before June, before mag-expire yung work permit.
kung masubmit sana yun kasi kahit pa paano pwede mag-apply na ng work permit extension based on that in process na LMIA. So mahahabol pa sana. Pero kung hindi natin mahahabol, pwedeng i-consider nga yung visitor record muna, ano. So, yun yung maano natin dito, may advice natin dito. Kung kayang ihabol pa sana yung pag-submit ng LMIA, pwedeng work permit extension yung applyan natin, pero kung hindi na, fallback muna tayo dun sa visitor record. Ayun. Okay, maraming salamat user FI for that question. Ayan, may follow-up question si Sheila Marie. Follow-up po, may nagsabi po kasi na yung TRP ay may kasamang work permit. Totoo yan. Baka Hindi lang- ma-approve kayo, pero Yeah. yun nga, sige, tuloy mo. Baka lang po pwede muna siya mag-work kasi to save for international tuition fee. So yes, yung sa may kasamang work permit, pero kasi nga, ganito yung understanding ko sa TRP eh. Meron kayong ineligible kayo, may ineligibility kayo, hindi kayo pwede magstay sa Canada. Pero somehow yung purpose nyo to stay, it overcomes that ineligibility. Kung mas compelling yung reason nyo to stay in Canada. Pwede kayong i-approve under that circumstance, and then pwedeng may work permit yon. Pero yun nga, very rare yun eh. Right now, ano ba yung ineligibility? Tsaka ano ba yung compelling reason for you to be here in Canada? So, I'm thinking mahirap siyang i-justify. Kaya po ang assessment natin dyan, medyo malaki yung chance ng refusal niyan. So even if may potential na magkaroon kayo ng work permit, yung chances nyo for approval is low. So para bang, why go through that? Sayang lang yung effort nyo, sayang lang yung time nyo. Yeah. It's better na dun kayo sa masigurado na visitor record, hindi nga kayo makapag-work, pero at least meron kayong status, di ba? Kasi once na nag-apply kayo ng TRP, na walang kayo na status, and then na-refuse na, parang pababa na ng pababa yung sitwasyon nyo. At some point, you may have to leave Canada na. So, why go through all that, di ba? So, yun lang po yung discussion natin dyan. Ayun. Okay, Miss Sheila, maraming salamat for that follow-up question. Si Alan Cruz, salamat daw sa sagot mo, attorney. Salamat din po, Alan. Matagal na siyang nanonood sa iyo. Way back po sa interview wow. niyo ni Ina sa vlogs niya. Oh, wow. Ayun. Mabuhay kayo at malaking tulong ang inyong vlog. Maraming salamat, po Alan. sa suporta. Yes. Ayan. And last, siguro ito na yung last question natin. Follow-up question from May DS. Thank you daw, Attorney Jake. Yeah. Meron na po akong Yun pala eh. Oh, good. Current. Meron na po Ayun nga. akong recommendation from the community under my current employer kasi ang front desk agent is nasa list siya ng in-demand jobs. Yung dental Okay, clinic okay, po is registered po sila under Okay, RCIP, okay. but So, wala dental siya sa list. dental hygiene po is not listed as in-demand I see. So, wala sa here. list. Yung ang nasa list is yung front desk. Okay. So, in that case, yun yung mas gusto ng community. So, yun. Good research and good information. Ito na lang yung idagdag mo, May, yun nga, pag lumipat ka ba doon sa other employer, babawiin ba ng community yung recommendation nila? In most cases ka dapat hindi din eh. Hindi dapat bawiin yon kasi nga futuristic ang tinitingnan nila dito. Ang tinitingnan nila pag naging PR ka, makakakuha ka pa rin ba ng job doon sa yung current mo, yung as a job front desk agent. Kasi ang importante doon, yung offer nung current employer mo, hindi rin ba nila yung babawiin? Pwede kang lumipat doon sa bago, pero yung offer nila, hindi ba nila yung babawiin? So, ibig sabihin, pagka lumipat ka na sa dental hygienist and somehow naging PR ka, dapat babalik ka doon sa doon sa current job mo, di ba? So kasi yun yung job offer mo, and yun yung reason kung ba't ka rin ni-recommend bilang PR. And kahit paano, kung kaya mo mag-double job kasi nga kulang yung kayang ibigay sa iyo ng current employer mo, pwede mong sigurong hatiin yon. So kung ano yung kaya mong ibigay doon sa current job mo, punuin mo yon, and then kung may sobra ka pang oras,
magtrabaho ka naman dun sa panibago mong job. So, yun Ayan. ang kagandahan. May follow-up information lang si May. Nag-work daw siya 5 days sa clinic and 2 days sa hotel. Kasi daw, yung dental clinic po is registered sila under RCIP, but the dental hygiene po is not listed as in-demand list. It's in-demand list this year. 5 days sa clinic, 2 days sa hotel. Pero ang mas in-demand yung sa hotel. Kasi Which is- wala which is- sa list yung dental hygiene. Medyo parang may hindi nagmamatch kasi in-demand siya pero wala silang work na kayang ibigay. So bakit siya naging in-demand kung wala namang, well, Yung the front fact na desk. 2 days lang yung kaya nilang ibigay, that tells me na walang demand. Di ba? Walang demand. Siguro nagbago na. Siguro dumami na yung available na front desk agent. Kaya naging wala ng demand. I don't know kung ano exactly yung nangyari dyan. And then, i-monitor mo din kasi pwedeng magbago din yung list nila. Baka magbago yung list na nilalabas ng community. Baka baliktarin nila, sabihin nila ang in-demand ngayon yung hygienist na kasi yan. Sila yung nangangailangan, 5 days nga yung kaya nilang i-offer tapos yung sa hotel 2 days lang. Nag-hire doon ng sobra yung boss niya. So yun nga, mukhang marami ang nag-apply. So napuno na yung demand. And baka nga lang din magbago yung list ng community. So abangan mo yun kasi that's a possibility. Pwede mangyari yun. But for now, i-keep mo lang or i-keep ng employer mo yung job offer. Kasi yun yung requirement. Yun yung kailangan mo para maging PR ka nga. Dalawa lang naman yan. Job offer at saka yung recommendation which you already have. And then yung paglipat mo nga, supposedly, hindi naman yun magkakos na sana nga hindi bawiin yung recommendation at hindi rin bawiin yung job offer. So kung habang hindi naman yung binabawi, pwede ka pa rin maging PR. So yun lang naman. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-send in ng questions nila at nag-join sa amin for today. Magkita-kita po tayo ulit next week, same time.